Good morning! Good morning ho sa inyo lahat. Monday morning, the 28th of November. Kumusta ho kayo mga boss? Good morning ho mula sa Maynila. Good evening ho sa Canada and in the United States. Kung kayo ho'y tumututok ho sa amin ngayong umaga. Ngayon mga boss, marami ho tayong topic and discuss and public service portion din ho natin, particular yung mga na-actionan. Ngayong umaga, mas maganda siguro tabi nyo muna yung coffee ho ninyo sa tabi, sa gilid nyo. Para na sa ganoon, magandang rehistro ng umaga ho natin, lalo na kapag Lunes, medyo iba sa atin matamlay, mahaba mukha, maabot ang ating baba sa lupa. Kasi medyo nasayad natin ang husto, medyo nasagad natin ang husto. Yung mga aktibidades natin pag weekend, marami hong ganoon eh. Kaya kung minsan pagdating ng Lunes, iba, nahihirapan, kumuha ng buwelo. Importante, meron kayong mainit, astig na black coffee tulad ho natin. Ito ho ngayon mga boss. Tayo. Oh, yeah. Good morning! Good morning. Eto ho, ano? Una sa lahat, ako'y bubusina muna sa mga... Eto ho'y kapatid ko sa industriya. Kapatid namin sa industriya, the news media. Alam niyo mga boss, may ugali po talaga sa amin sa news media, sa amin po sa news media, na kung minsan nire-angle ho, inaangguluhan yung storya, ini-SS. Binibigyan ng kulay na parang may kunting action, may kunting conflict, may kunting di pagkakaintindihan sa pagitan ng mga eto'y sources nila, in this case, cabinet secretaries. If not, depende roon sa nagsasalita na kung minsan parang pasasabungin po nila. Anong ibig sabihin ho rito? Pag-aanggulo ho ng istorya, inaangguluhan para gumulo. Kaya ang gulo-gulo ng kanilang pag-aanggulo ng storya. The angling of the story means a lot. Kung paano ho kayo, kung saan kayo nakasentro, saan kayo nakatingin, saan nyo gustong dalhin yung mata't isipan ng mga tao hinggil sa balitang nilalabas po natin sa social media. And then, sa traditional media, partikular pag lumabas na yan sa mga dyaryo, nasa digital din, na nababasa ho natin parang may kunting hindi pagkakaintindihan, may kunting saltikan, may kunting eto'y rebuke, parang paalaala, o di naman kaya medyo sasabihin ko sa iyo kung anong tama. Matatandaan niyo mga boss, ang balita ho rito kasi simple lang eh. Tulad ho nito rito sa ang paghingi ho ng linaw nitong Secretary ho ng DSWD, si Secretary Erwin Tulfo, hinggil sa legal na opinyon ng Secretary of Justice under the Department of Justice, si Secretary Remulla. Ano pong naging issue ho rito? Ginawa po ng Secretary Erwin Tulfo ng DSWD, humingi ho ng sinasabing advice or clarity kung nga ba magagawa ng DSWD sa tulong na rin sa bigay ho ng sinasabing legal opinion ng Secretary of Justice. Ano po yun? Yun hong kung may magagawa ba ang tanggapan po ng DSWD, in this case, si Secretary Erwin Tulfo, doon sa mga ama na ayaw suportahan ang kanilang mga anak na nahihirapan tuloy yung sinasabing mga single mother na pinababayaan, neglect. Yun hong kalong klaseng neglect na kuminsan itong mga single mother kukuha sa mga solo parent tuloy ang tawag sa kanila. Partikular mga, yung mga single mother na pumupunta sa tanggapan, of course, ng DSWD para makakuha ng ID at the same time, para makakuha ng suporta. Doon partikular sa pangyayari kasi yung tatay ayaw sumuporta, kaya tawag deadbeat father. Ngayon, ang paghingi po ng sinasabing ito'y a legal opinion or advice ng Department of Justice, this case is Secretary Remulla, nitong si Secretary Erwin Tulfo sa DSWD, para pagbibigay linaw kung nga ba magagawa ng DSWD na magbigay ng sulat na paalaala sa mga ama na nakakalimot o talagang kinakalimutan na may mga anak sila, na para bang iniiwan na lang doon sa single mother yung isang ina na parang nahihirapan tuloy, kaya tatakbo roon sa DSWD. Natural, meron ho sinasabing ayuda para doon sa mga single mom na pinababayaan ng mga ito'y deadbeat dad. Kaya kumukuha po sila ng solo parent ID. Siguro, alam niyo naman ho, tayo po mga Pilipino,
Mas maganda ho na may kasabihan ng programa nung araw, kapwa ko, mahal ko. Ibig sabihin, we have to love our neighbors. Not just our neighbors, anybody kapag tumulong, pag lumapit po sa atin, naturalmente, pakinggan natin, unawain natin, intindihin natin, bigyan natin ng kunting awa na ilagay natin ang sarili natin doon at bakit nagkakaganito. Kaya yun, tulungan po natin. Ang pagtulong kasi, dalawang klase. Directly, tutulong ka sa pamamagitan ng pagbibigay paalaala doon sa mga taong nakakalimot. Wala pong pinagkaiba sa programa po namin sa Bitag Live na po pwede po kaming mangialam. Partikular kapag lumapit po sa amin ang mga nanay na naghihirap po dahil sa kapabayaan ng kanilang eto'y asawa na pinabayaan sila, napapabayaan tuloy mga anak. So, ito pong pagbibigay linaw at paghihingi po ng sinasabing legal opinion ni Secretary Erwin Tulfo kay Department of Justice Secretary, eto'y kay Remulla, Secretary Remulla, kung nga ba'y pwedeng eto'y sulatan nitong tanggapan ni Secretary Erwin Tulfo, yung mga magulang, lalula yung mga ama na nakakalimot or talagang kinakalimutan na pinababayaan ng kanilang anak doon sa single mother na naghihirap na lumalapit ho sa DSWD. Yun lang po ang kasimple. Kasi yun hong paghingi noon ng sinasabing advice is basically working in collaboration with the Department of Justice and the Department of Justice in collaboration with the DSWD hinggil po dyan sa mga tatay na ayaw sumuporta. Naging problema ho dito sa mga malikhaing media, salsalerong media, pagdating sa balita, alam niyo naman siguro ang salitang salsal, minamasturbate po yung balita. Inaanggulahan po nila ng medyo parang nag-aaway o parang kinakagalitan, pinaalalahanan, yun hong si Secretary Erwin Tulfo ni Secretary Remulla, yung nag-initiate ho ng action si Secretary Erwin Tulfo para hingin ang opinyon kung nga ba'y po pwede ang DSWD sulatan yung mga magulang. Ang sagot naman ni Secretary Remulla, which is tama naman, is basically legalistic. Legalistic ho on the legal grounds because legal po yung opinion na hinihingi po ni Secretary Erwin Tulfo. Ano hong sinabi ho ni Secretary Remulla hinggil doon sa pagpapalaala o pagpapalagay ng sulat? Ito daw, the Department of Justice, the Department of Social Welfare, or DSWD, cannot write to the erring fathers reminding them to provide financial assistance to their children or face corresponding civil and criminal consequences. Ibig sabihin, yun daw po ang Department of Social Welfare and Development, hindi po pwedeng sulatan. Yung mga tatay na ayaw tulungan, suportahan ang kanilang anak na naiwan sa single mother kasi may tuturing po yun, yung reminder na yun, yung paalaala na yun, yung sulat na paalaala, pwede hong sabihin na parang demand letter na yan at pagkatapos sasabihin na kayo'y pwedeng masampahan ng kaso ng civil or criminal consequences. Yun po, legalistically speaking. Ngayon mga boss, wala pong masama, tama. At sino ho ba nag-initiate? Sino ho bang lumapit? Hindi ho ba Secretary ng Department of Social Welfare and Development, Secretary Erwin Tulfo? Kasi nabubuisit na rin siguro, nakikita niya na bakit ganito? Bakit karamihan sa mga single mother na pinababayaan na lang nitong mga lukulukong mga ama, anak ng anak, anak ka ng mga tipaklong, anak ka ng... Pagkatapos, iiwan mo, kawawa naman yung nanay. Ang naging problema sa media, mga boss, itong mga malikhaing media, lalahatin ko na dahil ako kami meron din po kami news bureau, tinuturo ko po doon sa mga aming writers, reporters, or mga editors namin, pagdating ho doon sa Bitag Media Digital, and make sure that you're going straight for the news. If not, you're not analyzing, and make sure straight for the news, huwag niyong kukulayan. Unless other than that, na may talagang kulay yan, especially pag mga exclusive dito po nang galing sa amin, sa mga palabas po namin kasi lumapit po sa amin, public service po yun, ang ginawa naming balita kasi totoong nangyari. Pero sa iba, magtatanong ka, sir, ano po yung, ito pong ganun, sasagot ngayon si Remulla. Ang dating ng istorya, ipaglilinaw lang, yun ang hindi po pwede. Kasi
tatanawin na parang demand letter na or naglo-lawyer na itong DSWD. Tama po yun. Pero ang dating po ng balita, parang parang pinagsasabihan po ni Remulla, si Tulfo, si Erwin Tulfo, hindi po ganon. Sino pong lumapit? Edi si Tulfo kay Remulla para doon sa hakbang na binabalak kasi gusto mangyari nitong si Tulfo, Secretary Tulfo, na magkaroon ng collaboration and partnership ang DSWD at ang PAO. O ngayon, yun po ang mga hakbang na gustong mangyari nitong si Tulfo. Ang sinasabi po ni Remulla naman, there is a civil and criminal consequences under the law if financial support is not properly given. To include it in the DSWD's letter will make it appear that the demand letter and that the DSWD is lawyering on behalf of the minor child or children. Sa pananaw po niya, on his legal, opinion. So ngayon, pero ang balita po kasi parang pinagsabihan ni Remulla si Tulfo, Oy Tulfo, hindi mo pwedeng gawin. Hindi po ganon. Depende na po yan doon sa mga salsalerong utak, sinasalsal yung balita, minamasturbate po yung balita, kaya para may kunting balita na parang away, particular ngayon, medyo itong balita na to last week pa, ginagawa pong balita uli, syempre, nasa kontrobersiya ngayon si Utol, si Erwin Tulfo. O ngayon, nililinaw lang po natin mga bossing. Although, ang sabi po naman itong si Secretary Boying Remulla sa media, syempre tinanong siya, sinasagot niya ang tanong nitong mga salsalerong media. Undoubtedly, without a doubt, yun hong intention, the intention is noble. Walang masama, ito'y maganda naman intention. However, pero, yung the act of doing so may be beyond the DSWD mandate. Yun pong pagganap ng ganyang klaseng hakbang or aksyon, parang medyo lalagpas doon sa mandato ng DSWD. Ayun. Kasi, for it may already constitute providing legal service to the minor children. Parang bibigay ka na ng sinasabing legal service doon sa minor children. Ngayon, yun pong opinion niya. Kumbaga, paglilinaw sa issue na gustong malinawan nitong si Tulfo, kaya nagtanong kay Remulla. O malinaw po ba? So ngayon, kayo mga media sa susunod, total, hanggat nandito ako, not under my watch, na may bitag live, marunong akong sumuri, marunong ako magsulat, marunong ako magturo. Tapos po ako ng journalism. Alam po natin yung sinasabing pagdating ng news writing, alam po natin yung mga investigative, expository type, mga balita na yan, tinuturo ko po yan. Pero dito po sa anggulo na to, mukhang medyo magulo. Yung anggulong ginugulo para lang magkaroon ng storya. Paano mo ginugulo? Inaangguluhan mo ng magulong anggulo na hindi naman totoo, although nilalagyan mo ng parang may conflict. Ang tawag noon, SS, sa salitang kalye, salsal. Sa salitang Ingles, masturbated news. Get it? So the next time siguro kayo mga boss, before you start reading, kung minsan kasi makikita mo, hindi naman ganun sinabi ko. Tapos sasabihin, hindi, ganun eh. Sana naman, lahat po kayo, hindi po kayo ligtas kay Ben Tulfo, whether you're in the broadsheet, whether you're in a broadcast, whether you're in television, whatever platform, whether you're in digital or traditional, using this news going into those platform, hanggat may Ben Tulfo, may magsasabi sa inyo dahil bistado na kayo. Okay, I think I got this situations right. Coffee muna tayo mga bossing. Oh yeah. Okay, mga boss, tayo po mga Pilipino, likas po tayo na sinasabi ng araw, dekada 50, 60, and we can be proud to say we are hospitable. Sa mga probinsya, we are hospitable. Ibig sabihin, tayo po pagdating sa mga bisita sa probinsya, talagang inaasikaso natin, binibigyan natin ng importansya, yung hospitable, kahalagahan, at bilang paggalang to make him comfortable. Kultura po natin yan, pero nawawala na po ata sa atin yung hospitable, yung hospitality po natin.
Ibig sabihin, hospitality, sa mga probinsya nawawala na kasi parang utak, syudad na rin. Na kung minsan, hospitable ka nga, parang may pag-aalala ka, pero marites ka. Ibig sabihin, hospitable ka, sige, dito ka. Saan ka nanggaling? Sa Maynila. Ano trabaho mo? Ganito. Magkano kinikita mo? Hospitable ka pa rin. Pagpunta mo sa kapitbahay, si ganito kumikita. Pokpok yan. Kasi ganito. Hospitable na marites. Hindi ganong hospitable ang ibig ko sabihin. Yung hospitality po natin bilang Pilipino, kung sino man pong lumapit sa atin, kahit kilala natin o hindi natin kilala, binibigyan natin ng parang kahalagahan, oras na pakinggan at unawain at maawa. Mahalaga po sa atin to. Kaya pag hindi lang po tayo naaawa, hindi lang pong pakikinig at pag-unawa, bagkus pagtulong. Yun pong ibig sabihin. Pwede po tayong tumulong sa kaparaanan na pag alam po natin ng konti ang batas, itinuturo po natin doon sa mga taong nalalagay sa alanganin tulad po ng isang single mother. Pwede naman pong tumulong. Halimbawa ako, naging secretary ng DSWD, Secretary Ben Tulfo. Example lang. Secretary Ben Tulfo, hindi ko na kailangan ng advice kung kani-kanino. I will take it upon myself and make sure na ang pagtulong ko ay a friendly reminder para doon sa mga tatay na nakakalimot. Kung ako ang secretary ng DSWD, Secretary Ben Tulfo, na maunawain, maawain, matulungin, pero matapang, astig, huwag niyong lolokohin. Kasi para sa akin, it is within our rights, whether ano man ang posisyon natin, pwede mo naman tanggalin. Sige, hindi muna ako maging Secretary Ben Tulfo ng DSWD. Private individual ako, in my capacity as private individual, a father writing that letter. So what kung nakalagay Ben Tulfo, hindi na Secretary Ben Tulfo? Kasi yun po talaga likas ang pagtulong po natin, lalo-lalo na sa aming mga mag-utol. Nilalahat ko pa sa aming mga mag-utol at sa lahat ng maunawain. Lahat naman po tayo ganun eh. Yung nga lang po, yung iba, hindi sila kampante na ilabas yung sinasabing gusto lang ilabas na pagtulong kasi yung iba nag-aalangan o anumang kadahilanan sila nakakaalam. Tulungan po natin kahit sino pag lumapit po sa atin. Kaya po kami sa bitag, sa hashtag ipabitag mo. Wala po kaming sinasanto. Ipamumukha po natin doon sa taong nakakalimot na mga tatay, aanak kayo pag nangati kayo. Kiskis nyo na lang yan sa semento. Kiskis nyo sa buho. Saksak nyo roon para hindi na kayo gumawa ng bata nang sa ganon, ilalagay nyo sa gobyerno. Pag nalibugan kayo, gagawa lang kayo ng katarantaduhan, bata yung ginagawa, tapos iiwan ninyo, ibibigay nyo, ipababalikat niyo sa gobyerno. Hindi ganon. Responsibilidad. Kung sakaling disgrasya, obligasyon mo na yan. Kaya disgrasya o plinano mo, anak na yan eh. Di na po pwedeng pabayaan yan. Bakit sa gobyerno inaatang yung sinasabing kalibugan nitong si Juan? Sa susunod, pag pumatak ang ulan sa bubong ng bahay, di maiwasan gumawa ng iilang bagay. Natatandaan po tuloy yung Apo Hiking Society nung yung kasikatan po nila. Anyway, yung kanta na yon, ibig kong sabihin, may karapatan po kahit sino marunong umunawa, makinig at maawa. Yun pong likas sa ating mga Pilipino. Wag na po natin gamitin yung posisyon natin. Become that person. Kung ikay pulis, tanggalin mo muna pag-uniforme yung pulis, tumulong ka na lang. Kung ikay wala out of duty. Sometimes may mga pulis na nakita nyo, naka-uniforme sila. Tumutulong sila, itawid yung matanda sa kalsada. At hindi sila nahihiya yung kanilang uniforme. Sige, makikita mo, nakikipagbarilan pag nakita nila yung mga hold-upper. Pulis lumabas yung kanilang pagiging pulis. Anong ibig sabihin? Yung malasakit at hindi niya matiis makita na may ginagawa na hindi tama sa kapwa. Nakita nyo? So, kahit sino pwedeng humingi kayo ng tulong kung ikay may alam pagdating sa mga batas tulad nito,
Hindi mo na kailangan i-advise yan kasi baka kasi bibigyan ka pa ng legal opinion na tutuloy sa halip na masiwata mo, matigil mo yung gawain ng tatay na gawa ng bata pagkatas iiwan, kawawa yung nanay, pupunta sa DSWD, sa halip na matulungan mo, pepreno ka. Bakit? Kasi lawyering daw. Tama nga naman. Para sa akin, so what? Idemanda mo ako. Nasa gobyerno rin ako. Trabaho ng gobyerno, tumulong sa kapwa. Trabaho ng gobyerno, tulungan ng mamamayan, iangat ang antas ng pamumuhay, in this case, hindi naman kapag nasa tama. Trabaho ng gobyerno. Kaya hindi na importante kung ikay DSWD, DOH, or ikay DA, na kung gusto mong tumulang at sumulat doon sa tao na yan, paalaalahanan yung tao na yan, may mga kaukulang batas tayo, tigilan na yan. Kasi kung hindi, kapag tayo promeno, hindi na tayo magsasalita, we try to enable the abuser, the deadbeat father, to continue their wickedness. Yun hong parang hinikayat na natin, hinayaan na lang natin yung tatay na sa halip na tumayo sa kanyang responsibilidad, hinayaan na lang natin. Bakit? Kasi magpepreno tayo dahil lamang sa lintik na mga batas na hindi, kasi DSWD ako, kasi DOH ako, kasi ganito. No. It is incumbent upon a person, even if you're a government employee, you got to stand up for who you are as an individual. Hindi na yun sa position mo. Ginagawa mo yun as an individual, as a father, palalahanan yung ibang ama na nakakalimot. Yun pong ibig sabihin. Ako kasi, no holds barred. Unfiltered, gagawin ko yan. Kasi hoda sabihin, maglo-lawyer pa ako. Si Ben Tulfo ako Hindi ba? Ganun lang po yun, paninindigan ko. Total, wala naman akong ginawang masama. Total, kung lumabas man ako sa mandato ko, I have to get out of the way, go the extra mile to help someone, titigil muna ako sa pagiging sekretaryo ko para makatulong lang. Para matigil yung mga lintik na mga kulang-kulang na mga magulang na mga ama na ayos suportahan ng mga anak. Ayun po. So, simple lang naman po sa atin dito Kasi pag hindi po tayo tutulong, magbibingi-bingihan lang po tayo, sasabihin, hindi kami makatulong sa iyo. Sorry, Mrs. Ako si Ben Tulfo, Secretary Ben Tulfo ng DSWD. Hindi kita pwedeng tulungan. Alam mo bakit? May batas Nasabi sa batas, maglo-lawyering ako So, hindi kita pwedeng tulungan. Pwede ba, humanap ka na lang ibang puntahan mo? Naloko na. Di ba? Anong tingin niyo mga boss? Dalawang buhay ka naman Buhay ng pagiging opisyal ng gobyerno o buhay ng pagiging ikaw yung totoong tao. Ilabas mo yung totoong tao, tumulong ka. Kasi hoda may batas, basta't hindi mo nilabag kung ikay lumagpas doon sa katungkulan mo, ano ngayon? Ang mahalaga nakatulong ka. May nilabag kang batas? Hindi. Lumabis ka ba? Oo, kung kinakailangan, alang-alang lamang doon sa taong pinahihirapan. Mamili po kayo, alin po? Huwag po natin bigyan ng ito'y puwang na mang-abuso pa. Sasabihin, ngayon, sabi ng sekretary ng DOJ, ikaw Ben Tulfo, hindi ka na ubra sa akin susunod, Hindi na ako susuporta, total. DSWD? Secretary Ben Tulfo? Hindi. Ang sabi ng DOJ, hindi mo ako pwedeng sulatan. Ganon. Kinig kayo. Pwede pa rin. Makikipag-ugnayan ang DSWD, of course, sa tulong ng Department of Justice, yung sinasabi ho nating etong Public Attorney's Office, para tulungan, sulatan. Ayan, mga abogado na yan. Kapag hindi, bay sampahan ka ng kaso. O saan nag-umpisa? Sa DSWD. Kasi nilapitan. Huwag natin haglangan at bigyan ng puwang na mahikayat. Baka kasi ma-embolden to enable and make that abuse because we had some hesitation. Nag-alangan tayo. Kasi
Kasi lalabis na ako sa trabaho ko eh. Hindi po pwede. Wala ka namang nilalabag ng batas. Konsensya. Hello, konsensya. Wala kang nilalabag ng batas. Ganun? Basampahan ako ng kaso. Konsensya. Ano sa palagay mo? Hindi ka masasampa ng kaso, Ben Tulfo. Tuloy mo yan. Wala namang kaso sabi, for writing that letter, you can be, pupwede kang masampa ng kaso. No, friendly reminder nga yun eh. Consider this a friendly reminder, like a father to you, being a deadbeat father, do it again. You will suffer the consequence of your action. Andyan yung PAW. Naging malinaw po ba tayo mga boss? Palagay ko siguro, kahit na paano, nalinaw na po natin, ano? Okay? That's the analysis in the morning. Coffee ho muna tayo mga bossing. Oh, yeah. Okay. Bago ho tayo, ito ho sa ating public service, unang halata, no? Meron po kasing nilapit po sa atin isang single parent. Nag-viral ho yung post dahil isang lalaki ho, yung single mom na pumunta po, na humingi po siya, nag-comment po rito, no? Alam po na, ito raw po, tinanong po natin, pag single parent ka raw, bawal daw mag-boyfriend. Bawal makachat. Bawal kasi kapag napatunayan na ikaw may boyfriend, makakasuhan ka. Sabi ng CSWD San Jose del Monte, Bulacan. Abay, ito naging problema. Sumagot po dyan si Tula Erwin. Hindi po bawal. Kaya lang, inimbestigahan po natin. Nagbabalik ho ang Bitag Live in the Morning. Tayo ho'y napapanood sa People's Television Network. Exclusive lang ho tayo sa People's Television Network for now. Kasama rin po yan sa digital platform ho namin. Yan mo, digital platform ho. Yan, makikita nyo sa aming bitagmedia.com or Bitag Media Digital. Website ho namin sa Bitag TV, Bitag Official. Yan po sa aming YouTube. Ganun na ho sa aming Bitag Live. And our sister company, which is a DZMI, Divergent Concept Marketing Incorporated. Sila ho yung exclusive in the country as well as in abroad doon sa King's Premium. Balik po tayo dito, ano? Public service na ho tayo mga bossing. Pag-usapan po natin, nag-viral ang post ng isang single mother kung saan nagkomento po sa Secretary Erwin Tulfo ng DSWD. Requirements daw ng San Jose del Monte, Bulacan, Social Welfare and Development Office, CSWD. Ito po sinabi, no? Bawal mag-boyfriend, bawal may kachat, kapag nag-imbestiga at napatunayan na may boyfriend yung single mom, makakasuhan. Talaga. Abay, kaya naman, mismong head ng CSWD, hindi po malaman nung kinausap po natin kasi parang hindi po nila nalaman kung bakit nagkaganyan. Ito naman ang kulang-kulang na kanilang public information officer sa halip na linawin, sinubukan pagtakpan, kaya hinambalos ko rin. Siguro mas maganda, makinig kayo dyan sa San Jose del Monte, Bulacan, sa CSWD, mali yung pinagagawa ninyo. Tinuwid na yan sa pamamagitan ng pakikipag-usap doon sa CSWD head. But in the meantime, pakinggan po natin, panoorin po itong short clip na to. Kapag nag-iimbestiga at napatunayan na may boyfriend ka, kakasuhan ka. Tandaan niyo boss, ang ibig sabihin ho rito ng solo parent, ibig sabihin mag-isa. Kaya lang marami pong bawal ang sinasabi raw po ng DSWD. Binigyan ka ba ng ID? Yun ang gusto kong maintindihan. Hindi po ako. Alright. Bawal po ba ang isang single parent, let's say kung babae, single parent na ina, na mag-boyfriend? Bawal po? Hindi naman po bawal, sir. Bawal Hindi po naman ba ang bawal. single parent na ina makachat sa kanyang boyfriend? Hindi po. Hindi naman po bawal yun. Makakasuhan po ba kung mapatunayan na may boyfriend yung single parent na ina? Hindi po. Ito sir. po yung mga issue, ma'am, na nagalit po si Secretary Erwin Tulfo ng DSWD. Minsan po kasi, ma'am, hindi po natin nakikita na kahit na tayo'y magulang, na pinapatawag po tayo sa principal dahil may nagawa na pala yung mga anak natin. Isa po ako roon na napatawag na rin, na akala ko okay yung ginagawa ng anak ko. Tao pa kaya po natin, ma'am, na hindi nating anak. Baka lang nagkaroon ng misinterpretation of the law. Pwede po ba natin tulungan, ma'am, itong ginang na lang? Papapuntahin ko po sa inyo na lang. Kayo sa inyong tanggapan na lang po, ma'am, para at least Opo, maasistihan sir. niyo, ma'am, ha?
Opo, anytime po, Yes, sir. ma'am. Ganun lang po ang gusto ko, ma'am. Magsisino Okay, sige. po. Sandali lang, ma'am. Christine Joy, Gary. Ayan, si ano mismo, yung head mismo ng CSWD nang kakausap sa iyo at matutulungan ka, Christine Joy. Okay ba sa'yo, Christine Joy? Maraming salamat Okay. po. Punta ka lang sa tanggapan ni Marilyn Cumba. Siya yung head ng CSWD ng San Jose del Monte, Bulacan. At doon makipag-ugnayan ka, okay ka na, at matutulungan ka na. Anumang bagay, siguro malilinawan ka pa. This time, diretso ka na sa itaas, matutulungan ka nila. Okay sa'yo, Christine? Opo, okay po. Maraming salamat. Walang ano. Yan naman pala eh. Nilinaw na ng head ho mismo ng CSWD. Ay may nangyari ho behind the scene. Ito raw ho yung Public Information Officer ng San Jose del Monte, Bulacan. Itong si Ronald Soriano. Ronald, I don't know you, but let me tell you this. The next time, when we talk to you, behave, you tell the truth. Huwag mo susubukan na itago sa amin pagkatapos parang hihilutin mo, mamasahiin mo yung problema na hindi makakaabot sa itaas dahil may kapalpakan sa ibaba ng CSWD, nasa gitna ka, sasagasaan kita. Parang tren, sasagasaan kita. I'm gonna run you over the next time you do it again. The next time we knock at your door, just to settle the issue, ang trabaho mo by Public Information Officer, hindi pa nalagyan ng mukha, kilala ka ngayon dyan, Roland Soriano, special mention, o kayo dyan sa San Jose del Monte, Bulacan, pakisabi rito sa inyong PIO, umayos at matuto ng tamang trabaho. Ang trabaho mo, iparating, information ka, kunin mo lahat ng detalye. Huwag mong tagtatakpan, huwag mong sasabihin, kayo ang gagawa, lumapit sa amin, tayo kayong taga-solve, hindi nyo nga masolve eh. Hindi, ipopubliko namin para na sa ganun gumandang serbisyo ninyo, umayos kayo sa susunod. Ganun lang kasimple. Ito. Well, kami po bukas ang aming public service, but you can message us, you can call us. Sometimes we accept that some. Ngayon mga bossing, simple lang po ang aming mga sinasabi rito, bukas po ang aming public service. Ibang level ang public service po ng Pambansang Sumbungan, #ibabitag mo. Iba ng level po ng public service po ng Senator Raffy, yung kanyang RTIA. Mamili lang po kayo sa aming dalawa, pero ibang atake po namin. Alright? So, tulad po rito, empleyado ng Davao City Hall sinubukan mag-apply ng loan sa OLA. Subalit hindi pumasok yung sa kanyang account na 4,000 na kanyang inutang. Abay, alam niyo po ba, sinabi po, lumapit po sa atin, nagpadala po ng text messages na pagbabanta, pupugutan ng ulo yung nangutang. Papaulanan daw ng bala ang kanyang bahay. Ipopost daw sa porn site of Pornhub at yun hong kapag siya ho, yung pagpugot ng ulo, luko-luko ano? Pinagmumura tulad ng PI at GIGO, tinawag na pokpok. Abay, papagamit na lang daw sa 10 lalaki. Ibebenta raw ang laman, loob niya, pamilya, may kikidnapin at babaril. Luko-luko to. May sira ito sa ulo. Kaya lumapit po sa atin dahil ayan po. Paalala lang po sa akin to. Itong lending apps ito. SunCash. Makinig kayo ha. Nandyan kayo sa Sampaloc, Maynila. Tutok-toking kong ulo ninyo sa susunod, ginawa nyo to. Point out na namin kayo, nasilip na namin lugar ninyo, umayos kayo. Alam namin yung pasukan at labasan ng inyong lugar na yan. Kaya umayos kayo, nagbabanta-banta pa kayo. Pagsisinturin nyo kayo, isa-isa dyan eh. Maayos kayo, tinatawagan kayo. Nagtago pa kayo, kaya nakaabot na to. Bantayan, kami po'y sinasabi po namin, sila po. May reklamo sa kanila. Okay, siguro mas maganda, panoorin. Papaulanan ng bala, ipopost sa porn site. Pinagmumura, papakidnap at babaril. At pamilya ipapakulam. Hindi ko gusto yung sinasabing malupit na pagmumura, malupit na pagbabanta. Kung ano-anong pinadadala sa iyo, ipinadala mo sa aming video na yon. Pwede ba natin marinig ulit na kung anong pinagsasabi ng kulo okay na kulang-kulang na yun?
Yun po narinig ninyo, sinasabi ho nating online apps. Tawagan nga muna natin tong ahente na to. Tingnan natin kung makakasagot ng telepono. Number you have dialed Bye-bye. is either unattended or out of coverage area. Try yung opisina muna. Itong tinatawagan natin, office to. Hello, good afternoon. Hi, good afternoon, Suncash. Yes, sir. Nasa main office po to, hindi po ba? Kay Suncash. Hello, good afternoon. Hello. Kinakabahan na ata to. Hello, good afternoon. Suncash. Wala na. Makinig kayo, ano? Hindi pa ako magsasalita. Ako'y nagwa-warning pa lang dahil inarereklamo na kayo rito at pagkatapos nakita na yung pamamaraan ng inyong pagsagot, tabastusan, katarantaduhan, di namin gusto ang tabas ng dila ninyo. Roseville, pumasok ba yung 2,800? Hindi po, sir. Kailan ka sinisingil? November 9 po, Sir Ben. Sinisingil na nila ako. So simula noon, tinatawag-tawagan ka ba nila? Sa opisina, sa bahay? Tinatawagan po ako, sir. At saka yung kasamahan ko sa trabaho po at pinapahiya niya po ako nila. Hinaharas din po sila. Ang tapang nitong mga kolokoy na to. So anong gusto mong gawin ko? Sana po, sir, mahuli yan sila, sir. At kung pwede, mapasarado yung ano nila, sir. Kasi Okay, baka sige. meron pang ibang mabiktima. Yes, magandang tanghali po sa inyo, Mr. Ben Tulfo. Ang sa akin lang po, sir, what if they're operating beyond doon sa sinasabing unethical na po, sir? Mayroong hong intimidation, harassment, shaming. Is there any Yes, way, sir, sir, na baka mabisita lang o matawagan ninyo, sir? Kasi tinawagan po namin kanina, hindi po sinasagot. Binagsakan po kami ng telepono. Pwede po natin silang padala ng show order para marinig naman natin yung kanilang side. Well, with that, sir, ipagkakaubaya muna namin sa inyo, sir, at nakaabot na po sa inyo, siguro, sir, the next step, para siguro matawagan nyo muna. Ako'y nananawagan sa iyo, Suncash, makinig kayo, no? Huwag nyo kaming pilitin na i-surveillance kayo kung sinong pumapasok at lumalabas dyan sa unit ninyo. Susundan namin hanggang saan kung saan umuuwi ang inyong kolektor. At gusto naming ipamukha sa kanya, yung bibig mo na yan, papasakan ko ng etyas ng baboy. Hindi kami nagbibiro. Nag-warm up pa lang kami. O, Suncash, umayos na kayo. Kinig kayo, ha? Kinig kayo. Magawa niyong takutin ng isang empleyado ng Davao City Hall at sinubukan naman na wala naman siyang nakuha at pagkatapos bantaan ninyo dahil sa Maynila kayo. Nagkamali kayo dahil sa Sampalo kayo. Alam namin ang building ninyo, alam namin ang address. Yan. Total, may negosyo naman kayo. Lahat na inyong mga negosyo na yan, binibigay yan ng yung permit muna, ng permit to operate dyan ho sa Manila City Hall. Umabot na po yan. Bibigyan namin kayo ng pagkakataon na ayusin ang inyong gusot, itong pambabanta. Ikaw, kolektor, at ikaw nagsasalita dyan, lalabas, lulutang at lulutang ka sa Suncash. Magbibigay ako ng 50,000, ituro nyo lang kung sino itong kolektor na to para maharap. Ito na ngayon. Ituro nyo sa loob ng inyong tanggapan, secretly, you will get the, as long as you give me the video, ituturo nyo kung sino tong nagbanta, napupugutan ng ulo, you will be 50,000 peso richer o $1,000 yung bibigay ko sa inyo para lamang ang video lang na siya ito. Nakasamahan nyo. Ginawa ko na ito noon sa mga gumagawa ng katarantaduhan sa loob ng sinasabing collection agency, mga online application apps na bastos. Ginawa ko na to. Kaya sa Securities and Exchange Commission, tutulungan namin to, gising kay Securities and Exchange Commission, nakarehistro po sila sa investment. Pagkatapos, ayan pong sinasabi po namin sa inyo, sino pa ho nakatikim ng pambabastos pagbabanta nito? Papautang kayo pagkatapos, pag hindi kayo binayaran, parang lahat na gagawin ninyo. Di wag na kayong pautang, magsaran lang kayo mga pendehong putok sa buho kayo. PI kayo. Maayos nga kayo. Parang akala ninyo kasama sa lisensya ninyo, bastusin, bantaan, ang sino man. Ang problema, hindi naman ninyo napautang. Tapos walang dumating. Di ba naman kayo mga kulang-kulang sangkaterbang mga ewan? Kaya sabi ko doon sa kolektor na nagmura, na pagkatas nagbanta, hindi ako nagbibiro. 50,000 para lamang sa video niya, sino ba to? Secret, confidential, hindi ko ilalabas. As in, dito lang sa TV. Hindi ko ilalabas sa publiko. As in, gagamitin ko lang social media para matauhan kayo. Yung mismo, kasi kung minsan, merong iba dyan, hindi masaya. Pag ang isang kolektor ng bakal, ibig sabihin bakal, ang word binabakal, yung sinasabing kinokolekta, na word binabakal, ginigipit. Bakal na, kamay na bakal. Yung ibig sabihin nun, binabakal, tinatakot mo na.
Pinahihiya mo na para pati yung mga taong mga wala namang hindi niya, lahat na lang tatawagan. Ibo-broadcast na may utang. Naku, si Mario Josep. Kaya nabuisit pati daw yung supervisor ng Davao City Hall na doon sa pinagtatrabaho itong lumapit po sa atin. Hindi ka man nagbibiro. Napakadali. Sus, Mario Josep, isang takbo mo lang dito, papuntahin natin yung ating reconnaissance team, ikutan yung building na sinasabing building na yan. Yung building na yan, ikutan na yan. Huwag niya napakita kasi baka mauna pa sa atin itong mga kulokoy eh. Baka agawin sa atin. Ikutan na yan, pagkatas postehan, tapos umakyat din doon, kunyari, o di kaya madaling akyatin dyan, bantayan, at kung sino yung mga pumapasok, lumalabas, kung sino-sino, lahat na pumapasok, lumalabas. Kung sakaling hindi, baka opisina lang yan, baka work from home, yung sinasabing kolektor, matutuntun namin kay. Pero hindi eh. Hindi kayo pumapayag ng work from home. Gusto ninyo doon sa lugar ninyo, yung inyong yung ano ninyo dyan, lungga ninyo yan. Bugahan ko kayo ng baygon mamaya dyan para kay mga ipis at mga daga na magtatakbuhan palabas. Maayos kayo. I love this job. I'm enjoying it. Kami po ay magpaalala ho sa inyo na ang aming public service, pwede ho kayong tumawag, pwede ho kayong mag-message, pwede ho namin kayong tawagan. Yung iba naman talagang nagkukusang lumapit po sa amin. Kami ho hihingi ng konting paumanhin na hindi lahat po napagbibigyan namin kasi nga stricto yung building natin. Pero ganoon pa man, kung pag-uusapan ho yung mga pakapabayaan, pang-aabuso, pang-aapi, panlalabis, pananakit, lahat po yung mga sumbong ng mga simpleng tao na wala pong matakbuhan, wala pong malapitan, bukas po yung aming tanggapan. Hindi lang po kami kakampi. Tumatayo po kami. Maninindigan kami para sa inyo. Basta tama, mag-iimbestiga. Tagapagtanggol po kami ng mga taong niyuyurakan ng karapatan. Yan pong saysay kung bakit meron pong pambansang sumbungan. Uulitin po namin, mapapanood nyo ho, digital streaming at hinahanda po namin pagbalik ko sa television next year. So ito pong digital streaming po namin, medyo maabot po ng 2 hours or sometimes 1.5. Simula po yan, strictly, kung minsan sumasablay mga kasamahan ho namin dito, na ang umpisa ho talagang alas 11, stricto po ako rito, parang militar, 11 to 1, or sometimes 11 to 12:30. So abangan. In about 2 hours from now, digital streaming na ho tayo ng ating public service. Live po yan. At napapanood po ninyo yung mga cut-to-cut. Marami po kami mga palabas na pwede niyong panoorin sa aming YouTube TV or sa aming Bitag TV. Just hanapin nyo lang po yung public service with all the files, the latest, down to the classic. Kung pag-uusapan po yung investigative action pack, marami po kayo mapapanood. Ito po yung mga by the millions, 20 million, 15 million views. Kung pag-uusapan po yung law enforcement abroad, meron po yan. Kung pag-uusapan by crime and investigation, marami po yan. By the millions din yung mga views. Ang pag-uusapan po yung mga investigative na action pack from classic to the latest, marami po kayo mapapanood. So it's like a channel kompleto. So human interest and much more, kami po ay nagsasabi sa inyo, kung gusto niyo naman po ng mga sinasabing, ito po yung mga news behind the news or exclusive news na nakikita niyo po sa amin, bisitahin lang po yung aming Bitag Media Digital. Wala na po kami sasabihin. Kami po nagpapasalamat sa inyo. See you later at 11 o'clock to 1 for our Pambansang Sumbungan. #Ibabitag mo. Adios.